Alaikum kap, good morning, good afternoon. Afternoon po. Pwede pa kayo mapakilala? Ako po si Benhar ay Salon Albano, punong barangay ng Tumagulang Langitan City. So, pwede kami kwento to sa present socioeconomic status dito sa inyong barangay, yung mga pangunahing kabuhayan dito ng inyong mga tauhan. Mga kabuhayan ko dito sa Tumaki, mga community ko dito is fishermen, karamihan is fishermen, nagtatanim sila ng mga kamangking, gulay. Yan. So yun ang kabuhayan nila dito sa barangay ng Tumaki. Tapos yung iba naman, kasi ang natin maraming mga focus, wala ng focus. So yun na, ano siya dito ng gulay, tapos paminsan naman, fishermen, nilalamon, kapag-living kabuhayan dito sa barangay Tumaki. Pero ang hirap lang dito is tubig. Tubig. So, ang tubig talaga ang hirap. So, meron namang source ng tubig kaso lang ano yun, dapat may tangke. Meron kaming tangke dito. Ano yun, deep well spring? Hindi. Ano talaga, because, pero andun ang source sa upper, tinatawag din sa UP. So, under barangay Santa Clara. Pero sa division ng Santa Clara between barangay Tumaki, yung source ng tubig. Ang kailangan lang namin is yung cost, malaking cost. Mga siguro yung mga 5? 5 inch. Ganun malaki namin kailangan. Ilang roll? Meters kasi, isang 2 kilometro yun. Galing sa source papunta dito sa ano. Kasi pag may tubig yun, bali 2 barangay ang matitinapan. Is barangay Tanduhan, sa Tumaki. Kasi pag meron na doon sa lower, malapit na kasi doon sa barangay, ibang barangay, isang barangay Tanduhan. Meron naman kami personal tubig, pero hindi rin kasi minsan, pag mababaw lang kasi yung source namin dito lang sa likod ng eskwela. So mas magiging kung may tangke man doon mismo sa may sa may poso na yun, sa may source, mayroon siyang tangke. Yan sa tingin ko, maaaring naman support yung tubig dito para rin yung isang tension so yung pangalawang problema dito is yung isa, kabuhayan. Actually, yung mga tao dito, marunong na namin ito, pero kung wala ka naman pangka o iba yung tawag din yung mga kit ng pangbinili. So, hindi naman since noon hanggang yung ilang barangay na pabagaan bagong pinuno ng barangay hindi ko lang kung pangilan na ako pero ganun din ang problema dito sa tubig talaga kasi yung lower pumupunta pa dyan so nagmumotor kasi ang tubig so yung ganun din sa sityo ng Blanco pupunta rin dito yung mga ibang para yung tubig. Ano yung mga sitios niyo dito sa barangay? Ang sityo dito is mayroong sityo Blanco, mayroon din sityo upper, tsaka yung sa lower, at yung isa is sityo Kaitang. Kaitang. So meron din is dito sityo, nakalimutan ko ang pangalan dito sa atin, meron isang sityo. So yun ang mga sityo. So yung Blanco is Christian area ko. And then yung kapatid na din yung Christian. So sityo is sa Blanco. So yun lang. So dito sa community. So may school tayo dito. Anong support niyo from your special education fund? So yung sa eskwelahan, sa elementary, pipili tayo sa mga estudyante. Tapos meron din eskwelahan
sa Tandong Has ng high school. Pero yung karamihan naman doon, estudyante is from Tumakil. So, nagsishare din kayo. So, ang ano ko din sa kanila, pag may event sila, ako ay nagpo-provide ng mga service nila, yung mga sasakyan, kung may event sila sa Isabela. Yun po ang tulong ko sa kanila. Kasi yung ano ko, yung mga estudyante karamihan doon is dito rin sa Barangay Tumakil. Ang karamihan ko, yung high school sa Tandong Has. So, yun ang, pero dito sa Tumakil is elementary lang. So, yung ano lang sa mga minsan, magpapipilin kami, bata. May health center tayo dito. Ito yung health center nyo, di ba? Na ginawang barangay hall. So, ang health center po, Nasaan? Sa lower. Sa lower. Po, nasa lower po. So, meron naman kaming nurse. So, everyday naman po, andito yung nurse. Meron naman kami mga MHW. Libre gamot. Worker. Ito po. May paanakan 24/7. Meron pong kaming panday dito. Ah. Tawag nilang panday, no? Aywan ko lang pag sa ano kung ano yung tawag. Iba yung panday yung sa Yung nagpapaanak. yung papaanak. Yung naghihilot, hinihilot mo. Tawag sa amin panday. Yung sa mga Muslim. Nakalimut ako sa Tagalog. Ano ang tawag? Yung tawag din sa Tagalog yung ano yung panday. So, meron po 24 hours 7 po umilit po sila. Wow. Minsan po, import kasi yung mga BHW o saka yung bang reporter tsaka yung nurse, minsan naglilibot din sila sa mga bahay. Kasi minsan kasi yung mga ibang mga magulang, pag may program na dyan, injection mga bata, ayaw nila pinapunta yung mga anak nila kasi takot sa injection. So yung mga BHW mismo ang pupunta nila. Kagaya naman, kukuha ng tubig. Ang layo nun, galing doon. Hinahakot ko rin din sa bahay nila. Ganun po. Wow. And then, sir, with regards naman po sa ating solid waste management, ano yung araw naglilinis kayo rito? So, dito po sa mga barangay road, naglilinis po kami is minsan po is 2 beses sa isang buwan. Saan yung tinatapon yung basura nyo? Ang mga basura namin minsan sinusunog lang. So, yung tinawag nilang mga may punduhan kami ng basura, actually wala pa dito. So, kanya-kanya po dito yung mga paunang nagsusunog ng mga basura ng waste nila. So, wala kami yung totally ng gayang sa mga city na meron yung bakan ng mga basura tapos yung sinusunod. Ito, wala. Kanya-kanyang sinusunod yung basura nila. Then, yung support po natin sa anti-terrorism campaign sa ating kasanduluhan, sa mga AFP po, ano po yung mga ginagawa niyo initiative dito po sa inyong barangay? So, kung po naman sa ano yung natin, minsan na ano yun kami, pag-coordinate din ako sa yung ano dito, sinong pangalan niyo. Basta army din yun, kasi meron ditong barangay dito, detachment ng sandali. So, minsan din, kung may mga ninalala kami na nag-report din kami, kalimutan ko yung pangalan si Tandong Has, si Makalangka. So, minsan po, yung mga top goal din nila dito, nagro-ronda rin sila. So, yun yun, support din kami sa ano nila, kung ano yung mga kailangan nila. Tulong din kami sa Very good. ilaw, ang gasolina ng mga kapgo nila nag-ronda. So meron po kami contribution dito sa bali 4 na barangay captain po. Isa po rin Ilami, Bongus, Tumakid at saka yung Tandong Has. So nagko-contribute kami. Tinutulungan namin ang bayad nila sa ilaw every month. Tapos saka yung mga panggasolina ng mga kapgo kasi nag-iikot sila dito sa balilimang barangay dito sa So, sa anti-drug campaign natin, kamusta? Drug cleared na? Ongoing ang process? drug cleared na po yun dito noong nakaraang barangay. Ngayon, Hindi ko pa nakuha. Actually, nandun ako sa PDEA nung last week, so drug clear na po yung ano pa, no? So, hindi ko lang alam, kasi hindi natin alam, kasi meron ng balita-balita na meron daw na bago na namang pasok. Kasi meron nakapag-inform sa atin dito na meron naman daw mag-isa. Actually, ang ano ko dito is, sabi ko, kung hindi kayo susuko kung sino man, so alang personalan, papahuli ko kayo sa batas ng mga pulis.
So yun lang po. So actually sa ngayon, wala pa naman ako talagang ano, kasi ang alam ko lang is drug cleaner, previous barangay is drug cleaner po yung tumakod. Pero, nung sabi nila na mayroon doon bago na naman panibagong papasok. So yun ang mga balita. So actually hindi ko pa nakuha yung bagong listahan kung sino na yun. Kasi meron niyang listahan. Kahit pa paano meron niyang listahan sa police. Okay. So, panawagan natin sa national government. Anong gusto niyong sabihin, iparating at hingiin? Sa gobyerno natin, sana kami mga barangay captain, Mm. ilang pondo, sana naman kung matugunan nila ang pangangailangan ng community namin. Meron na mamonitor nila, mabisita nila para may tanong bawat punong barangay kung ano ang kailangan ng barangay para sa community nila. Kasi gaya ng sinabi ko kanina, ang kailangan namin dito is tubig. Yun talaga ang kailangan para naman yung community na hindi lalay nakikirapan. Kasi mahirap ang nakakot gaya ng sinabi ko kanina, meron nakadaan naghahakot na ng tubig galing sa lower papunta dito sa upper. Kasi may source doon sa lower, nandito yung bahay nila. So, siguro naman, matulungan tayo ng gobyerno. Kahit man lang post lang. Yun lang. Yun lang. Source ng tubig talaga. Yun naman siguro, maragdagan ng gobyerno natin yung sarili. Grabe. Wala. Okay.